mga master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7301-7320. Kabanata 7301. Pagkatapos ng Taiyi, Yasmina, Lizia, at Fona ay pumasok sa gate ng hindi nagpapakilalang, agad silang sinaktan ng mabilis na pagkalat ng mga shockwaves sa loob ng kalawakan. Protektahan ang Kylo Rose Supreme. Nag-utos si Taiyi na kumalat ang kanyang mga kamay upang maglagay ng isang itim at puti na hadlang. Mabilis din na itinaas ni Yasmina ang kanyang kamay upang lumikha ng isang kalasag upang hadlangan ang mga shockwaves. Higit pa sa puwang sa gate ng hindi nagpapakilalang, pulang ulap na natipon sa kalangitan, at matindi ang mga ilaw ng pulang-pula at enerhiya. Sa loob ng mga ulap, dalawang mga numero ang nakalock sa isang mabangis na labanan, pagpapalitan ng mga suntok at sipa. Nakipaglaban sila mula sa walang bisa hanggang sa lupa at bumalik muli na may nakakatakot na bilis, ang bawat paghaharap na nagdudulot ng malaking pinsala sa paligid. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath at si James ay nakipag-away sa kanilang mga palad, na nagdulot ng malakas na dagandong. Ang epekto ay agad na kumatok sa kanilang dalawa. Matapos ang maikling pagninilay-nilay, ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay lumakad patungo sa Taiyi at Yasmina. Boom! Matapos masira ang mga panlaban ni Taiyi at Yasmina, naabot niya si Lizia at ang tower. Susundan niya ang kataas-taasang Kylo Rose. Agad na gumanti si Yasmina at tinawag ang 81 clones upang protektahan ang Lizia at ang tower. Gayunman, hindi sila tumayo laban sa napakalaking kamay ng kaluluwa ng Wait Arapath at nawasak ng kanyang napakalaking kamay. Si Yasmina ay nagdusa ng isang backlash at nagubo ng dugo. Hanggang sinumpa ni Taiyi, pagkatapos ay nawasak ang napakalaking kamay na may mabilis na flash. Traitor! Karapat-dapat kang mamatay. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay umungol sa galit, na pinakawalan ang maraming mga higanteng kamay. Boom! 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 Ginamit ni Taiyi ang kanyang katawan upang hadlangan ang libo-libong mga suntok mula sa Wait Arapath H's. Kaluluwa ng kaluluwa, na nagdulot ng kanyang gintong katawan na mailantad. Haha! Ang iyong gintong katawan ay sa wakas, nakalantad ngayon, mamatay. Ang Wait Arapath H's Wo-Ai Spirit ay nagtawanan ng maniacally at naglunsad ng isa pang higanteng fish na nakulong sa nakasisindak na enerhiya na si Taiyi. Ginawa ko ang aking makakaya, Kylo Rose Supreme. Sigaw ni Taiyi bilang isang itim at puting ilaw na lumitaw mula sa kanyang katawan. Bago mapunta ang higanteng kamao, pulang ginto na ilaw ng taybak na pinutol sa walang bisa at pinutol ito. Ang susunod na C-code, ang dugo ay nag-splatter sa buong The Void. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay sumigaw sa sakit habang siya ay sumabog ng libu-libong mga light years ang layo. Ang pulang gintong taybak ay lumingon at tinusok sa espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nanginginig at napilipit ng marahas habang ang enerhiya na inihaw mula sa kanyang katawan. Ang gate ng espasyo ng Anonymous ay siniguro na napuno ng kanyang mga nakamamatay na hiyawan. Si Taiyi, na nag-bracing para sa kamatayan, ay natigilan. Ang labis na nasugatan na si Yasmina ay biglang sumabog sa pagtawa. Ikaw ay hindi sinasadya at nasobrahan ang iyong sarili. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay umungal, paano posible na masaktan ako ng Wuya Demon Slayer Sword? Hindi ito magiging totoo. Mahina ang kontra ni Lizia. Ang Wuya Demon Slayer Sword ay hindi sa iyo. Ito ay nabuo mula sa kawalang saysay na Taoism. Pagkatapos, iminungkahi niya, patayin mo siya, Master. Siya ay magiging isang mas malaking problema kung panatilihin natin siyang buhay. Sa mga salitang ito, ang ilaw ng pulang gintong taybak ay mabilis na nagbago kay James, na lumilitaw sa likuran ng espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath. Agad na sumigaw si Taipa, patayin mo siya, James. Huminga ng malalim si Taiyi at iminungkahi kung hindi man,
Kung papatayin mo siya, magiging mas malakas pa siya matapos na muling makarinag. Mabilis na idinagdag ni Lizzie, hindi tayo maaaring mag-alala tungkol sa ngayon. Ito ang pansin sa pagprotekta sa Health Realm sa ngayon. Kudlit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7302. Maliban sa pagtitiyaga ni Lizzie, si James ay nanatiling walang malasakit. Bigla siyang nag-flash bago sina Tayi at Yasmina, tinitigan sila ng mga mata ng dugo. Sina Tayi at Yasmina ay napanood siya ng warily, na parang nahaharap sa isang kakilakilabot na kalaban. Natalo ko na siya. Ito na ngayon, dahan-daang sinabi ni James, ang bawat salita na tumutulo sa menas. Ang mga mukha ni Tayi at Yasmina ay hangina sa kanyang mga salita. Si Lizzie, na nasa likuran nila, ay nagpupumilit sa kanyang mga paa at sumigaw, "Huwag mo akong makilala, Master. Ako si Lizzie, ang iyong pangalawang katawan." Tumahimik si James sa kanyang mga salita. Ang bloodlust at puot sa kanyang mga mata ay kumupas ng malaki. Sigaw ni Lizzie na may lahat ng kanyang lakas, ang mga kulay abo na ulap at ang mga chimes ay madalas na libong mga kampanilya. Sa itaas ng kapangyarihan ng Genesis ay kung saan nahanap mo ang form ng labanan ng martials. Matapos makuha ang Nirvana Golden Bonesem, isang Quasar pangalawang katawan, ang Dernature, maaabot ng isa ang Declan Mahayana. Ang kanyang mga salita ay nagpukaw kay James, at siya ay nasa nakikitang sakit. Nang makita si James na nakakapit sa kanyang ulo, nagmadali si Tayi na nagpadala ng isang mensahe sa telepathic. Hindi ito gagana. Ang kanyang isip ay nasira. Ang gobernador ng Yin ay ang tanging tao na maaaring huminto sa kanya. Kailangan nating tawagan siya. Kung hindi, ang Kylo Rose Supreme ay nasa panganib. Tulad ng malapit na kumilos si Yasmina, isang berdeng usok ang lumitaw mula sa tower na hinahawakan ni Lizzie at mabilis na napapaligiran si James. Bago magreaksyon si James, siya ay whisked sa tore. Kayong dalawa, pumihil ka sa espirito ng kaluluwa ng Wait Arapath. Kung makatakas siya, babayaran mo ang iyong buhay, nagmula sa loob ng tore ng Frana. Ang Tayi at Yasmina ay nagpalitan ng mga sulyap, pagkatapos ay naglunsad ng isang pagkubkob sa twitching Wait Arapath ng kaluluwa ng espirito. Thea, Yulia, at Hankan, na nasa gilid ng gate ng hindi nagpapakilalang, dahan-daang bumangon sa kanilang mga paa. Nang makita ang paningin na naglalahad sa walang bisa, nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkabigla. Bulalas ni Yulia, paano pumasok sina Tayi at Yasmina? Sinabi ni Hankan na may kaluwagan, ang Kylo Rose Supreme ay kasama nila. Siyempre, makakapasok sila ng anumang puwang. Unti-unting bumaba si Lizzie sa harap nila, na hawak ang tower sa kanyang mga kamay. Lizzie, bulalas ni Thea, pagkatapos ay nagmamadali upang suportahan siya. Mabilis na ibinigay ni Lizzie ang tower kay Thea at sinabing, mabilis na magtungo. Huwag hayaang saktan siya ng aking Panginoon. Nagulat, tinanong ni Thea, dumating talaga siya. Tumanggaw si Lizzie. Ang iyong mga pinsala, Lizzie ay hinimok ng sabik, go. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Nang walang karagdagang pag-aatubili, ang Thea ay nagbago sa isang lilang gintong ilaw at pumasok sa tower. Di nagtagal, si Lizzie, na tila pinatuyo ng lahat ng enerhiya, ay gumuho sa lupa. Ang tower ay dumulas mula sa kanyang pagkakahawak at nahulog sa lupa. Lizzie, sina Yulia at Hankan ay sabik na sumugod sa kanya. Protektahan ang tower. Huwag hayaan, anumang mangyari dito, bulong ni Lizzie sa pinakadulo ng kanyang lakas bago ganap na mawala ang kamalayan. Mabilis na tinawag ni Yulia at Hankan ang kanilang mahalagang enerhiya upang maprotektahan ang Lizzie. Pagkatapos, nag-set up sila ng isang malakas na pagbuo ng tunog sa paligid nila upang maprotektahan ang tower. Matapos makarating sa loob ng espasyo ng tower, agad na nakita ni Thea si James na naipit ng mga itim at puting ilaw. Siya ay nagpupumiglas ng mabangis na umungol tulad ng isang nakulong na hayop samantala, isang magandang babae na gumagamit ng isang nakasisilaw na scepter na umikot sa itaas ni James, na patuloy na naghahadjas ng mga ilaw na pag-atake sa kanya. Ang mga ilaw na nakapaligid kay James ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit, at maraming mga parang multo na may pula at ginto na kulay ay lalabas mula sa kanyang katawan, pag-ungol at pagngangalit na galit. Ito ay isang kakilakilabot na paningin upang makita.
Ang mga parang multo na numero ay nagtangkang bumalik sa katawan ni James ngunit na-trap ng mga black and white na mga bula at hindi na imabilisado. Tumalon si Thea sa hangin at nakarating sa isang itim at puting ulap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7303. Kylo Rose Supreme. Patuloy na pinakawalan ni Franna ang kanyang cetro at tinanong, "Nag-aalala ka bang mawala ako sa kanya?" Hiniling ako ni Lysia na dumating. Nakagambala si Franna, sigurado siya na nasa isang mahirap na lugar. "Well, huminahon ka sa kanya upang mas mabilis kong tapusin ito." Nag-atubiling si Thea ng ilang sandali bago pinakawalan ang isang nakasisilaw na lilang ginto na ilaw at nagtatayo ng tulay. Samantala, inikat ni James ang kanyang mga kamay at marahas na umungol tulad ng isang mabangis na hayop. Ang kanyang reaksyon ay hindi lamang mula sa sakit ng pagpapalayas sa kanyang panloob na demonyo kundi pati na rin ang pagtataksil at nagbubuklod na naramdaman niya. Sigaw ni Thea, "James!" Sa kasamaang palad, si James ay hindi apektado at patuloy na umungol sa sakit. Si Thea ay gumawa ng ilang higit pang mga hakbang pasulong at tinawag, "Darling." Inihayag ni James ang kanyang kamay, at kumalat ang mga ilaw na pulang ginto, agad na kumatok si Thea. Puff! Ang Thea ay naglabas ng isang bibig ng dugo ngunit tumanggi na sumuko. Naging ilaw siya ng lilang ginto, sumugod kay James, at hinawakan ang kanyang kamay. Nadama ni James ang isang alon sa pamamagitan ng kanyang katawan at huminahon, ang kanyang mga mata ng dugo ay nagbubunyag ng sorpresa. Malumanay na sinabi ni Thea, "Ito ako, Sinta. Ito ay, narito ako, huwag kang gumalaw." Sa wakas ay yumapekto si James at hinawakan ng husto ang kamay ni Thea. Honey, narito ako." Niyakap siya ni Thea ng mahigpit, pinagtibay siya ng kanyang presensya. Nang makita si James na huminahon, si Franna, na naghahadjust ng mga ilaw mula sa kanyang cetro papunta kay James, ay naghila ng maraming mga kamanghamanghang mga figure mula sa kanyang katawan. Bagaman niyakap siya ni Thea, nanginginig pa rin si James mula sa sobrang sakit. Sa kabutihang palad, siya ay huminahon ng malaki at hinaplos ang kanyang mga ngipin upang matiis ang proseso ng paulit-ulit. Matapos ang huling panloob na demonyo ay nakuha mula sa kanyang katawan, ang kalangitan na puno ng itim at puting mga bula na naglalaman ng mga numero na mukhang James ang panloob na mga demonyo ay umungol at sinubukan na masira sa isang pagtatangka na bumalik kay James. Pinatay ni Franna ang kanyang scepter pababa, agad na bumubuo ng isang tulay mula sa itim at puting ulap, na umaabot kina James at Thea. "Sige, tingnan natin ang mga panloob na mga demonyo na nakakasama sa iyo," sabi ni Franna. Si James, na nasa yakap ni Thea, ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ng dugo ay unti-unting hamupa, at bumalik siya sa kanyang normal na hitsura. Dahan-daang pinakawalan ni Thea si James at lumuha sa luha ng kagalakan. "Tinanggal mo ang iyong mga panloob na demonyo at bumalik." Pinahid ni James Lovong ang luha mula sa mukha ni Thea, pagkatapos ay niyakap siya at itaas ang kanyang ulo upang tumingin kay Fauna na nakatayo sa itaas ng isang itim at puting ulap. "Nagkita ulit tayo." Mula sa isang mudded at gumawa ng isang malugod na kilos, inaanyayahan siyang lumapit. Kinuha ni James ang kamay ni Thea at sinundan ang tulay, naglalakad patungong Franna. Bigla, sumabog ang isa sa mga black and white na bula. Ang isang kamangha-manghang figure na naglalabas ng mga ilaw ng crimson ay nagmamadali kay James tulad ng gutom na biktima. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7304. Panoorin, Darling. Tunay na hinayla ni Thea si James, na kinakaharap ang panloob na ulo ng demonyo. Boom! Ang demonyo ay sumabog sa epekto kay Thea, at kahit na si James ay sumabog sa puwersa. Thea. Balanse ni James ang kanyang sarili at sumugod patungo sa lugar ng pagsabog ng walang pag-aatubili. Samantala, ang mga browser ni Franna ay lumabo, at dumilim ang kanyang mukha nang mapagtanto niya ang nangyari. Thea. Habang nag-ayos ang alikabok, tumayo si James sa site ng pagsabog, frantically na naghahanap para sa kanya. Bumantong hininga si Franna at sinabing, hindi na kailangang hanapin siya. "Kami ay niloloko." Tumalikod si James at tinitigan siya sa pagkalito. "Naloko." Tiyak na sinabi ni Franna, "Ito ang scheme ng Wait Arapath, isa pa sa iyong mga paghihirap."
Sa pamamagitan ng isa pang buntong hininga, ipinaliwanag niya, akala ko ay accounted ko ang lahat ngunit hindi niya nakitang gagamitin niya ang gobernador ng Yin upang makatakas. Sinamantala niya ang iyong damdamin. Ito ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Mukhang mas kilala ka niya kaysa sa akin. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang historial na nilikha niya. Si James ay hindi interesado sa kanyang mga salita at nais lamang na makahanap ng Thea. Nag-flash siya sa harap ni Fiona at tinanong ng malamig, gusto ko lang malaman kung paano ay save ang aking asawa. Huminga si Fiona at same time na sinabi, dapat mong maunawaan, James. Ang gobernador ng Yin ay hindi kumpleto hanggang sa siya ay makisama sa Light Thea. Ang Yin at Yang Governors ay kaluluwa ng mundo at pangunahin ngayon na pinatay mo ang gobernador ng Yang, ang gobernador ng Yin ay humahawak ng soberanya sa lahat ng nilalang. Kung ang kumpletong gobernador ng Yin ay bumalik, ang mas malaking realidad ay magbabago sa mas malaking larangan ng Dawarin kung may masaganang espiritual na patunay at igagalang ang Zymergy, na sa huli ay sumasamba sa landas ng Wait Ara. Sumimangot si James at tinanong, mayroon din akong espiritual na patunay, kaya bakit ang Wait Ara pat hindi ipakita ni Soremsia ang kanyang sarili? Ipinaliwanag ni Fiona, ang iyong espiritual na patunay ay nagmula sa pagkilala at paghanga sa buhay na nilalang para sa iyong Taoism. Gayunpaman, ang espiritual na patunay ng gobernador ng Yin ay ginawa ng kanilang pananampalataya. Sa kasamaang palad ang pananampalataya ay kataas-taasang paghahambing sa pagkilala at paghanga kung bakit ang Wait Ara, ang Soremsia ng landas ay hindi ipinakita ang kanyang sarili ay nangangailangan ng espiritual na patunay na natipon ng gobernador ng Yin. Ito ang batayan para sa kanyang pagbabalik na si James ay pumihit ng kanyang mga kamao at dahan-daang lumingon. Kaya't hanggat mayroon akong ilaw na Thea, ang landas ng Wait Ara ay hindi makakasama sa aking asawa at sa huli ay darating para sa akin. Hindi tumugon si Fiona. Sagutin mo ako. Nagdilim ang mukha ni James. Ipinikit ni Fiona ang kanyang mga mata at sinabing, pansamantalang nawala sa iyo ang ilaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7305. James ay natigilan sa mga salita ni Fiona. Pansamantalang nawala ako sa kanya. Nakuha rin ba siya? Tumangin si Fiona kay James at sumagot, nakatagpo kami ni Xanthocos papunta kami. Si Light Thea at ang iyong iba pang alagang hayop ay nahulog sa kanyang mga kamay. Nabigla si James sa balita. Tumalikod siya ng bigla, ang kanyang mukha ay napuno ng puot. Nahaharap sa titig ni James, ibinaba ni Fiona ang kanyang ulo sa kahihiyan at sumagot, hindi namin siya mailigtas. Ang iyong pangalawang katawan ay malubhang nasugatan matapos na mag-shotong pabalik-balik sa gate ng Zyresia. Ito ay isang himala na nakatakas siya mula sa mga kamay ni Xanthocos. Sapat, itinaas ni James ang kanyang kamay at nag-ambala, pagkatapos ay huminga ng malalim. Hindi sinisi ni James si Fiona. Sa halip, naramdaman niya na ito ang kanyang kasalanan sa pagiging walang imak. Akala niya ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol ngunit natapos bilang isang tao. Inihanda niya ang landas para sa kanila, at kahit na ang kanyang asawa ay nahuli sa kanilang pamamaraan. Bumantong hininga si Fiona at umupo sa cross-legged, hindi sigurado kung anong payo ang ibibigay kay James. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang siyang gumawa ng desisyon. Matapos ang isang mahabang katahimikan, tumingin si James kay Fiona. Kaya, upang mailigtas ang aking asawa, dapat kong patayin muna si Xanthocos. Nagbabala si Fiona, ang Xanthocos ay marahil ay kasing lakas mo ngayon na nakakuha siya ng suporta ng 3 sa 9 na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan. Binigyan nila siya ng isang pagpapalakas sa kapangyarihan. Nagulat, naisip ni James sa kanyang sarili, maaari ba itong maging 9 na mga Diyos ng Kailoros nang walang saysay na salungatan? Gayunpaman, ang kanyang mga subordinate ay nakipagtulungan kay Xanthocos. Hindi ako maaaring magbigay ng maraming tulong sa iyo sa mga gawain ng Health Realms, sabi ni Fiona habang inalis niya ang kanyang kamay upang ipatawag ang isang kumikinang na scroll. Binuksan ni James ang scroll, at ang kanyang mukha ay agad na napuno ng pagkabigla. Naglalaman ito ng isang ruta patungo sa gate ng Wuya at ang paraan upang ipasok ito, na nagdedetalye kung ano ang hinihintay sa kanya ng mga hadlang. Matapos basahin ito, inilagay ni James ang scroll at tiningnan si Fiona. Walang oras upang mawala, magtatakda ako ngayon. Fiona ASK,
Nakasama mo na ba ang iyong 5 espiritu? Ikaw at si Xanthus ay tiyak na magkakaroon ng mabangis na battle, na malamang na matukoy ang kapalaran ng Health Realm. Hindi ka ba magiging mas maingat na si James na nag-squint at tinanong, ano ang ibig mong sabihin na matukoy nito ang kapalaran ni Health? Ipinaliwanag ni Franna, nang simple, ang Xanthocos ay walang malasakit sa iyo. Nagagawa mong gumawa ng mga pagpapasya batay sa iyong daisim. Gayunpaman, upang makakuha ng lakas na ipinagkanulo ng Xanthocos sa kanya at ang Health Realm na sumuko sa 3 sa mga Diyos ng Nike Kailoros na walang kabuluhan. Kung siya ay talunin ka at ang Soremsia ng Wait Arapath, magagawa niyang sakupin ang realm ng Health, na minarkahan ang pagtatapos ng Health Realm ang lupain ng Xanadu ay makikilahok, at maaaring mas masahol pa kaysa sa kung kailan pinasyahan ang landas ng Wait Ara, and will ay isang mas masaklon na mas masahol kaysa sa pag-aalsa ng pag-aalsa. Mga browser ni James mahigpit ang pag-agos. Wala siyang pakialam sa Health o Xanadu. Ang layunin niya ay iligtas ang kanyang asawa at patayin ang Wait Arapath at Xanthocos. Ang pagkakaroon ng kanyang isip, nakaupo siya ng cross-legged sa harap ng Franna. Maaari ko bang isama ang aking 5 espiritu ngayon? Itinuro ni Franna ang panloob ni James. Mga demonyo sa kalangitan at sinabing, kailangan mo muna silang alisin. Dadagdagan nito ang iyong mga pagkakataon. James. Tumingin sa direksyon na itinuro ni Franna at napuno ng paningin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7306. Ang makapal na nakaimpake na itim at puting mga bula na lumulutang sa walang bisa, ang bawat isa ay naglalaman ng iba't ibang mga bersyon ni James. Mula sa makapangyarihang Dragon General sa Earth Tohen siya ay nagsimula sa isang landas ng paglilinang, bawat isa ay kumakatawan sa kanyang mga nakaraang karanasan, paghihirap, ang siklo ng buhay at kamatayan, pagmamahal, at puot. Ang mga kaibigan at kaaway na nakatagpo niya sa buong buhay niya ay lumitaw ng paisa-isa. Emosyonal na sinabi ni Franna, matapos maglakad ng mahabang paglalakbay, sa huli ay nakalimutan ng mga tao kung bakit sila nagtakda sa unang lugar. Gayunpaman, ang isa sa mahusay na Taoism ay sanhi at epekto, na nagtatala ng bawat nabubuhay na mga salita at gawa. Ang kanilang kapalaran ay bunga ng kanilang mga nakaraang aksyon. Gayunpaman, ang iyong pinakamalaking problema ay hindi sanhi at epekto. Ito ay kulang sa pagpapasya na hanapin ang rurok ng paglilinang. Sa katunayan, parang hindi ka interesado sa lahat. Hindi tinanggihan ni James ang kanyang mga salita. Sa halip, naramdaman niyang naiintindihan niya siya sa kabila ng pagiging pinuno ng siyam na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan. Mas maliwanag siya kaysa kay Lysia at mas kilala siya kaysa sa Thea. Siya ang pinakaunang tao na kilalanin na ang paglilinang ay hindi humawak ng isang lugar sa kanyang puso. Ang bawat tao'y may sariling mga opinyon sa kung ano ang Taoism at naniniwala sa iba't ibang mga patakaran. Gayunpaman, walang maaaring talagang tukuyin o malinaw na ipaliwanag ito. Malinaw na sinabi ng aklat ng Taoism na ang Taoism ay walang mga limitasyon. Ang mga batas ay nagbabago, at sa gayon ay may bisa din para sa Taoism. Sa makatuwid, walang dahilan upang sumunod sa mga doktrina ng anumang partido, dahil wala sa kanila ang maaaring matukoy bilang katotohanan ng bakal. Hanggat nagdala ito ng kagalakan sa isang tiyak na kapaligiran, nararapat na iginagalang ang Taoism ng isa. Halimbawa, si James ay dumaan sa hindi mabilang na mga paghihirap at nakaligtas sa maraming mga karanasan sa malapit na kamatayan dahil sa kanyang pag-ibig kay Thea. Gayunpaman, ang kanyang pagpapasya at paglutas ngayon ay nanatiling katulad ng simula. Sa isang kahulugan, ang kanyang kilos ay maaari ring isaalang-alang ang Taoism. Bagaman marami ang isaalang-alang sa kanya na hindi mapaghangad, kay James, ito ay makabuluhan at kapaki-pakinabang. Tumingin si Franna kay James at huminga ng malalim. Ang pagiging mapagparaya ay gumagawa ng isang mahusay. Ang pagiging walang pagnanasa ay gumagawa ng isang malakas. Ito ay maaaring ang kakanyahan ng iyong kabutihan at katapatan. Gayunpaman, kung iniisip mo pa rin ito sa iyong kasalukuyang posisyon, ito ay isang kasalanan. Hindi katakataka na ang kalaban ay maaaring samantalahin ang iyong panloob na demonyo. Binuksan ni James ang kanyang mga mata at nagretort, hindi ako marangal tulad ng sinabi mo. Hindi ako isang santo, at wala ako nang walang hinahangad. Kinwestiyon ni Franna,
Ang iyong mga hangarin ay tumutugma sa iyong kasalukuyang posisyon at lakas. Nawala si James sa mga salita. Nag-resign si Frona. Nais mong manatili, kasama ang iyong asawa at mga anak na magpakailanman, malamang na nais mo ang iyong pangkat ng mga malapit na kaibigan at kamag-anak na mabubuhay din sa kaligayahan. Nag-squint si James at tinanong, naaabala ba nito ang sinuman? Tumugon si Frona, kung ikaw ay isang ordinaryong mortal, hindi ito magiging isang problema. Gayunpaman, ikaw ay naging isang Diyos, isa na maaaring makontrol ang mas malaking mga gawain sa kaharian. Ang iyong mga salita at kilos ay tumutukoy sa kapalaran ng mas malaking pagbabasa ng buhay. Kung ang iyong prioridad ay ang iyong pamilya at mga kaibigan, kung gayon ang pagiging makasarili ay hindi sapat upang ilarawan ang krimen sa iyo pagkatapos ng lahat, ang iyong mga aksyon ay makakasama ng live at tungkol sa kalamidad sa mas malaking larangan. Ang mukha ni J. James ay agad na nagdilim. Dahan-daang tumayo si Frona, tiningnan ang maraming mga panloob na demonyo sa kalangitan, at sinabing, tingnan. Ang mga figure na ito ay kumakatawan sa iba't ibang yugto ng iyong buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7307. Ngunit ang pinakahinahangaan ko ay ang naranasan at nagawa mo noong ikaw ay Dragon King ng Wormstead sa mundo. Bumalik noon, puno ka ng lakas. Hindi lamang ikaw ay nag-domineering, ngunit napagpasyahan mo rin at protektado ang buong mundo ng iyong lakas. Tumahimik si James, hindi maalala ang nagawa niya at kung sino siya noong siya ay ang Dragon King. Ito ba ang ibig niyang sabihin sa pamamagitan ng napakalayo at nakalimutan kung bakit siya nagtakda sa unang lugar? Sabi ni Frona, ay walang malasakit at nasasayang ang iyong mga araw kung ano ang talagang gusto mo. Malakas ka, ngunit sino ang hinahangad mong maging makapangyarihan? Kung nais mo lamang maging bayani ng Thea, hindi ka dapat sumakay sa landas ng paglilinang. Dapat kang manatili sa mundo bilang Dragon King. Matapos ang 100 taon, babalik ka sa alikabok, at ang lahat ng iyong nabuhay ay mawawala din. Panipi. Tumalikod si Frona at diretso na tumingin kay James. Ngunit dahil napunta ka rito, mayroon kang isang obligasyon at responsibilidad. Na may malaking lakas ay may malaking responsibilidad. Hindi mo lamang mauunahin ang iyong asawa ngunit dapat ding isaalang-alang ang iba pang buhay. Itinuro si James, tinanong niya, sino ka ngayon? Ikaw lamang ang asawa ni Thea. Hindi ba ikaw din ang mortal na emperador, na iginagalang ng mga mas malaking buhay na kaharian? Ikaw ang may hawak ng kanilang espiritual na providence. Hindi ba ipinagkatiwala ni Emperor Yarden ang dakilang lupang pangkasaysayan sa iyo? Nakalimutan mo ba na ikaw ang pinuno ng historical land din? Isipin ang pangkat ng mga kasama na sumuporta at sumunod sa iyo sa buong lahat. Nariyan sina Henry, Langston, Sophie, Taran, Lady Wicalia, Quattro, Zovian, Truat, Yegor, Zitlali, Rebella, at marami pang iba. Sa palagay mo ba ay sinusundan ka ba nila upang makatulong na hanapin ang iyong asawa upang mabuhay ka ng maligaya kailanman sa iyong pamilya? Hindi, hindi, umungol si James, hindi ako. Oo, ginawa mo. Kahit na hindi mo naisip ito sa ganoong paraan, hindi mo sinasadyang ginagawa ito hanggang sa araw na ito. Itinaas ni Frona ang boses niya. Kinamumuhian mo ang mga Diyos ng Zymergy sa pag-alis ng kalooban ng mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Kinamumuhian mo ang hindi patas na mga batas at patakaran, kinundena ang Taoism ng Wait Arapath, at maging ang 49 na Taoism na nilikha namin para sa Health Realm. Gayunpaman, wala kang pagpapasya na gumawa ng pagbabago. Sa halip, nahaharap mo ang mga Diyos ng Zymergy na may kaisipan na mailigtas ang iyong asawa at alisin ang kanyang mga problema. Tinitigan ni James si Frona na may mga labi na nahati ngunit natagpuan ang kanyang sarili sa pagkawala ng mga salita. Ang pinuno ng siyam na mga Diyos ng Kailoros ng walang kabuluhan ay may malaking pananaw. Nakita niya sa ibabaw at inilantad ang katotohanan sa harap niya. Napabuntong hininga si Frona. Ang katotohanan na sina Emperor Jabari at Franciscus ay ang Soremsia ng Xanthopos ay ang huling dayami para sa iyong ikaw na buwan na maghinala kung ang mga tao sa paligid mo ay Soremsias ng mga makapangyarihang Diyos. Nag-alinlangan ka sa lahat, at ang iyong lakas sa pag-iisip ay unti-unting gumuho. Dahan-daang ipinikit ni James ang kanyang mga mata.
Si Frana ay may kakayahang makita sa lahat ng bagay, na hindi siya nag-retort. Tinitigan ni Frana si James at sinabi, "Siyempre, kung ano talaga ang nag-trigger ng iyong mga panloob na demonyo ay ang binhi na nakatanim sa iyong puso ng espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath gayunpaman, ito ay precisely dahil ang iyong mental na lakas ng loob ay hamina na ang iyong mga panloob na mga demonyo ay nagising habang sinusubukan mong isam ang 5 espiritu, sa huli ay ginagamit bilang isang paalaban sa iyo." Ang katawan ni J. James ay nanginginig sa kanyang mga salita. Emosyonal na sinabi ni Frana, kung ang isang pinuno ay nag-aalinlangan sa kanyang ministro, isasagawa niya siya. Kung ang isang ministro ay nag-aalinlangan sa kanyang pinuno, siya ay maghimagsik. Kung ang pinuno ay nag-aalinlangan sa kanyang ministro ngunit hindi siya pinapatay, ang ministro ay kalaunan ay maghimagsik. Kung ang ministro ay nag-aalinlangan sa kanyang pinuno ngunit hindi rebelde, sa kalaunan ay papatayin siya. Ang hinala ay maaaring humantong sa isang siklo ng takot at preemptive na pagkilos, na nagreresulta sa kaguluhan at kawalang tatag. Sinabi ko na huwag kumbansihin ka na igalang ang aming Taoism ngunit upang matulungan kang maging matatag sa iyong Taoism. Ang isang bayani sa isang tao ay hindi isang tunay na bayani. Ang pag-ibig sa isang tao ay hindi tunay na mahusay na pag-ibig. Sa pamamagitan lamang ng pagprotekta sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa mas malaking larangan at pagbabago ng health realm, maaari kang isaalang-alang na isang bayani na nagmamahal sa pag-ibig. Sa sandaling sinabi ito ni Frana, isang napakatalino na pulang gintong ilaw ang biglang sumabog mula kay James at agad na nag-iilaw ang malawak na puwang sa loob ng tower. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7308 na naghahanap sa pulang gintong ilaw na pinupuno ang kalangitan, ang solemn na ekspresyon ni Frana ay unti-unting nakaka-relax at pinalitan ng kaguluhan. Naunawaan niya na ang mga panloob na mga demonyo sa itim at puting mga bula sa walang bisa ay mga pagpapakita lamang. Ang tunay na panloob na demonyo ay nagmula sa kakulangan ni James ng isang matatag na puso ng paglilinang at ang kanyang kawalang kasiyahan sa kung ano ang tunay na nais niya. Matapos mapuko siya ni Frana ng katotohanan, ang pinakadakilang panloob na demonyo ni James ay sa wakas ay pinakawalan. Ang paghanap ng Taoism, pangangaral ng mga banal na kasulatan, at pagpapaliwanag sa totoong kakanyahan ng paglilinang ay nangangailangan ng isa na maging matatag ng walang hinala o paninibugho, matatag sa puso ng paglilinang. Sa pamamagitan nito, maaaring isama ng isang tao ang 5 espiritu at makakuha ng malalakas na kapangyarihan. Matapos mabigkas ang daanan, biglang inunat ni Frana ang kanyang kamay at itinulak ito sa James. Agad na, isang alon ng wala si aura na nakapaloob kay James at dahan-daang itinaas siya sa walang bisa. Unti-unting naglabas ang kanyang katawan ng isang malabong lila gintong ilaw, at isang makintab na perlas ay biglang lumitaw, na sinundan ng isa pa at isa pa, hanggang sa mayroong 5 lumulutang sa paligid niya. Ang 5 perlas na ito ay dahan-daang pinaikot sa paligid ni James, at isang lilang gintong ilaw na pagbaril mula sa kanyang katawan upang magkasama silang magkasama. Ang Zereus, Historial, Hongroom, at Bloodshade. Mula sa kakanyahan hanggang sa aura, sa isip, at sa wala. Ang 3 kayamanan ay nakamit. Habang nagsasalita, binaril ni Frana ang wala kay aura kay James. Sa susunod na sandali, sumakay siya sa walang bisa at itinulak ang kanyang mga palad pasulong, na nagpapadala ng 2 daloy ng wala kay aura kay James. Umupo si James, at isang malaking lotus ang lumitaw upang suportahan siya. Habang ito ay dahan-daang pinaikot, 81 jade lotus, 49 na gintong lotus, at 9 na lilang ginto na lotus ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Dahan-daang pinaikot sila, unti-unting lumilikha ng 3 makulay na mga bagyo. Ang kanyang 3 kayamanan ay isang magandang paningin, sabi ni Frana ng may inggit, pagkatapos ay nagbuhos ng higit na walang kabuluhan kay James. Upang hindi marinig, makinig, ilipat, o magsalita. Libo-libong mga pagdurusa ang nagkakahalaga ng 5 espiritu. Ang walang hanggan na katawan at panghuli katahimikan. Lahat ng mga landas ay nakikipagtagpo sa isa at sa orihinal na estado. Habang patuloy na ibinibigay ni Frana si James ng walang kabuluhan, ang mga perlas sa paligid niya ay naglabas ng mga nagniningning na ilaw. Agad na, sa walang kabuluhan na binaril ni aura ni Frana ang 5 magic beads sa paligid ng mga pagawaan ng gatas ay sumabog sa nagniningning na ilaw. Ang Xyloria Tai Chi Pearl at Xyloria Turtle Pearl,
na matatagpuan sa kaliwa at kanan ni James, ay nagbuhos ng dalawang daloy ng mga makukulay na ilaw sa kanyang katawan at dumaloy patungo sa kanyang mga braso. Ang Xyloria Teishi Pearls ay naglabas ng isang itim at puting ilaw na halo-halong may lila at ginto sa ulo ni James, na tinatakpan ang kanyang mukha ng ilaw. Ang mga perlas ng Taishi at Taiyi ay sabay-sabay na naglabas ng mga itim at puting ilaw, na nakapaloob sa mga binti ni James. Bigla, itinaas ni James ang kanyang ulo at sumigaw habang ang mga nagbulag na ilaw ay sumulpat sa kanyang buong katawan. Isang malaking gintong katawan na napapalibutan ng lila at gintong ilaw na materyal sa likuran niya. Ito ay baluktot sa sakit, bearing ang mga ngipin at claws tulad ng isang galit na hayop. Sa susunod na sandali, 5 o kaya light ray ay sumabog mula sa kanyang malaking katawan. Hemere, Fennec, Tao Tai, at maging ang mga emperador ng landas at pinili ang isa, na nabilanggo, lumitaw Frexer Light Ray. Matapos magretiro sa pisikal na kaharian, tinitigan nila ang gintong katawan ni James na may maputlang mukha. Sigaw ni Frana, break. Di nagtagal, ang napakalaking gintong katawan ay gumuho at napuno ang walang bisa ng mga fragment, sinira ang iba pang mga panloob na mga demonyo na nakakulong sa mga bula. Buksan, utos ni Frana. Pagkatapos ay pinakawalan ang isa pang alon ng wala sa aura sa mga jam na nawasak na ang gintong katawan mula sa loob ng pagsabog ay nakuha niya ang isang balangkas na naglabas ng mga itim at puting ilaw na sinabi niya ng may kasiyahan, ito ay talagang mga gintong buto na muling ipinanganak. Ito ay isang mahalagang bun. Gagawin nito ang trick. Matapos magsalita, tinawag ni Frana ang isang pares ng mga kamangha-manghang mga kamay, hinawakan ang mga gintong buto, at ipinadala ito sa mga ilaw na nakapaloob kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7309. Nakabalot sa nakasisilaw na ilaw, sumigaw si James habang tinitiis niya ang sobrang sakit. Ang walang hanggan na katawan at pangwakas na katahimikan. Ang lahat ng mga landas ay nakikipagtagpo sa isa at sa orihinal na estado, bulong ni Frana. Pagkatapos ay pinakawalan ang milyon-milyong mga daloy ng walang kabuluhan na ores sa ilaw na nakapaloob na si James. Ang 81 Jade Lotus, 49 na gintong lotus, at 9 na lilang ginto na lotus na umiikot kay James bawat isa ay gumawa ng isang itim at puting perlas. Sa pamamagitan ng isang tunog ng tunog, ang mga lotus ay lumubog sa nakasisilaw na light ball sa paligid ni James. Kahit na ang napakalaking lotus sa ilalim ni James ay nawala sa light ball. Bigla, sumabog ang light ball, na nagbubunyag ng isang gwapong tao. Si James ay muling ipinanganak. Ang kanyang hitsura ay hindi nagbago ng marami, ngunit ang aura at hangin sa paligid niya ay nagbago ng malaki. Ang kanyang titig ay matalim, ang kanyang mukha nagtatampok ng sculpted, at siya ay naglabas ng isang napakasagradong pag-uugali. Noong nakaraan, si James ay maituturing na isang historial na kasama ng isang mortal na katawan. Ngayon na isinama niya ang 3 kayamanan at 5 espiritu, nakamit niya ang isang walang hanggan na katawan at hindi mapapansin. Matapos makita si James na nagtagumpay, mula sa isang gumuho sa itim at puti na ulap, pinatuyo ng lahat ng enerhiya. Sa wakas ay nakamit ni Master ang isang walang hanggan na katawan. Natuwa si Hemere mula sa malayo. Nagalak si Fennec, isinama niya ang 3 kayamanan at 5 espiritu. Pinagsama niya ang lahat ng mga landas sa isa at bumalik sa kanyang orihinal na estado. Ang mga napili at emperador na pinilit sa labas ng puwang ni James ay napapanood sa kakilakilabot. Nahaharap sa makapangyarihang aura ni James, ang kanilang mga puso ay tumusok, at nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Agad silang lumuhad, natatakot na matugunan ang kanyang tingin o kahit na huminga. Si Frana, sa kabilang banda, ay nagpanik. Bakit hindi siya gumagalaw? May mali ba? Bigla, ikinakalat ni James ang kanyang kamay, at kumalat ang kapangyarihan ng Waltraud sa paligid. Sigaw ni Hemere na sabik, tumigil ka, Master. Hindi natin ito madadala. Mabilis na hinawakan ni Fennec si Hemere at sumugod sa Wuya Demon Slayer sword sa malayo. Ilang sandali matapos ang puwang kung saan lumipas ang lakas ng Waltraud ng James. Ang mga emperador at napili, si Sil ay lumuhad, ay agad na nabawasan sa abo mula sa isang sinampal ang kanyang sarili at nagngangalit, kulang pa rin siya ng isang puso ng paglilinang. Matutulungan ko lang siyang palakasin ito, ngunit walang sapat na oras. Tuldok-tuldok,
Matapos huminga ng malalim, ipinikit ni Franna ang kanyang mga mata at nabulok. Perhaps talagang oras na ibigay ang sekta ng Destiny. Dahil ang mga bagay ay nakarating na sa puntong ito, gagawin ko ang anumang kinakailangan upang maprotektahan si James Franna na hinimok ang lahat ng kanyang lakas at nagbago sa wala sa aura. Pinahit niya ang kanyang katawan sa isang puso ng paglilinang at lumusot sa katawan ni James. Ang lilagintong ilaw na nakapaligid kay James ay lumago at pinalitan ang kapangyarihan ng Waltraud. Dahan-daang binuksan ni James ang kanyang mga mata at paligid. Franna, nandito ka pa ba, Franna? Kudlit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7310. Walang tugon. Ang puwang sa loob ng tower ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Nag-scan si James sa lugar na nakakagulat. Agad siyang nagulat sa pagkabigla nang nalaman niya na nawala ang kanyang mga panloob na demonyo. Master, dalawang tinig ang tumawag ng sabay-sabay mula sa likuran niya. Tumalikod si James at nakita ang Wuya Demon Slayer sword na papalapit sa kanya. Dalawang light ray ang lumitaw mula rito, pagkatapos ay nabago sa Hemere at Fennec. Bakit ka lumabas? Sumimangot si James. Mabilis na ipinaliwanag ni Hemere at Fennec ang lahat ng nangyari. Nabigla si James na higit na ihambing matapos pakinggan ang kanilang mga paglalarawan sa mga kaganapan. Ikinakalat niya ang kanyang mga braso, at lumitaw ang isang lilagintong Waltraud na kapangyarihan. Naglalabas ng isang malakas na puwersa. Ang walang hanggan na katawan at panghuli katahimikan. Biglang naalala ni James ang mga salita ni Lysia. Kapag isinama niya ang 3 kayamanan at 5 espiritu, makakamit niya ang walang hanggan na katawan at panghuli ng katahimikan. Siya ay magiging immune sa lahat ng uri ng mga kapangyarihan ng landas at maaaring pagtagumpayan ang anumang pagdurusa. Magagawa niyang mangibabaw ang higit na mga lupain at malapit ng walang talo. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, mas nababahala si James tungkol sa kinaroroonan ni Franna, na sinisikap na malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Tumingin si James kina Hemere at Fennec. Nakita mo ba ang isang magandang Diyosa dito? Saan siya nagpunta? Sina Hemere at Fennec ay tumingin sa isa't isa, pagkatapos ay umiling-iling ng sabay-sabay. Kapag pinakawalan mo ang Waltraud power ngayon, naghanap kami ng kanlungan sa loob ng Wuya Demon Slayer sword. Oo, hindi kami sigurado kung ano ang nangyari pagkatapos. Tumahimik si James, pagkatapos ay dahan-daang umupo sa cross-legged at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinimulan niyang maramdaman ang lahat sa loob ng puwang ng tower. Gayunpaman, ang proseso ay mabagal dahil sa kung gaano kalawak ang puwang habang matagumpay na isinama ni James ang kanyang 5 espiritu at nakamit ang isang walang hanggan na katawan sa tulong ni Franna. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nakatakas sa XY-32 langit. Sa isang tukso na subtende ng mga nakasisilaw na ilaw, ang isang itim ATWHITE mist ay biglang lumitaw, at lumitaw ang espiritu ng kaluluwa ng Waway. Puff! Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay naglabas ng isang bibig ng dugo, pagkatapos ay gumuho sa lupa na may malakas na tinak. Mapahamak ito, James, Franna, Tai, at Yasmina. Maghintay ka lang. Tiyak na gagawin kitang 4 na magdusa. Gagawin ko ang iyong buhay na impyerno na mas gusto mong patay. Matapos ang paglabas, ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay kumapit sa kanyang dibdib at isinubo ang isa pang bibig ng dugo. Sa susunod na sandali, isang ilaw na lilang ginto ang sumabog sa tabi niya, at isang magandang babae na materialized. Si Thea, na malakas na kinaladkad sa 33 langit, ay sumulyap sa kanya at sumisigaw, paano ang pagkatalo ng pagkatalo? Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nakataas ang kanyang ulo at sinulyapan ang mabangis sa Thea. Kahit na nasa estado na ito, hindi ka makatakas. Nagkibit balikat si Thea bilang tugon, pagkatapos ay lumakad papunta sa isang upuan at umupo. Makatakas. Matapos makita ang iyong maliit na trick, hindi ko naisip na makatakas. Ang layunin niya ay pigilan ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath hanggat maaari habang tinulungan ni Franna si James na isama ang kanyang 5 espiritu. Pagkatapos nito, maaari niyang buksan ang Wuya Palace at maalis ang Xanthocus. Nadama ni Thea na ito ang pinakamahusay na paraan upang matulungan si James, kahit na nangangahulugang ilagay ang panganib sa kanyang buhay.
Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nagulat sa kanyang mga aksyon. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa lupa at sinabing, may isang bagay na hindi. Hindi ka dapat maging reaksyon ng ganito. Si Thea ay nagtanong ng nakangiting, ganito ba? Paano ako magiging reaksyon? Dapat ba akong umiyak, hilahin ang aking buhok, o hamanin ka sa isang murahan? Kudlit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7311. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay napagtanto. Siya squinted at nahulaan, hindi. Si Thea ay tumawa sa pagtawa sa kanyang hinala. Sabihin mo sa akin, ano pa ang itinatago mo? Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay naging sabik sa kanyang reaksyon. Sumingit si Thea, baka sabihin ko sa iyo kung binugbog mo ako ng kaunti. Ikaw, ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nag-fume. Sinulyapan siya ni Thea, pagkatapos ay tumayo upang suriin ang templo. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang nag-sniff ng hangin. Ano ang ginagawa mo? Galit na pinag-uusapan ng espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara. Tumingin si Thea sa paligid at sinabing, may isang napakamalagkit na amoy dito. Nabuhay na ba siya? Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay pansamantalang natigilan sa tanong. Nabawi niya at sinampal, nagtatanong ka tungkol sa Yeria, di ba? Hindi siya pinansin ni Thea at naglakad-lakad, kumatok at sumipa sa mga pader ng templo. Tumawa ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat, tila nalaman mo ito. Dahil alam mo na ang iyong mortal na kaaway ay narito, pagkatapos ay masunurin. Marahil ay isasaalang-alang ko na hayaan kang magdusa ng mas kaunti. Si Thea ay nagpaligid ng isang malaking haligi, pagkatapos ay sumiksik, pinalo na ni James ang isda na iyon pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Kahit na kayong dalawa ay may kaalyado, magkano ang isang alon na maaari mong talagang pukawin? Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara ay pumikit ang kanyang mga kamao at hinaplos ang kanyang mga ngipin. Kung hindi ka kapakipakinabang, gagawin kita sa aking kasosyo sa paglilinang. Hindi mo ito dapat tanungin. Si Thea ay nanatiling walang malasakit sa kanyang mga banta. Ano ang iniisip mo? Ikaw ay isang commander na walang mga tropa, at nakipagtulungan ka sa mga mabaho na isda, na nasa katulad na sitwasyon tulad mo. Ikaw. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay huminto, na napagtanto mula sa kakaibang pag-uugali ni Thea na niloko siya nang makuha niya siya upang makatakas sa gate ng hindi nagpapakilalang. Ito ay scheme ni Frana na umalis sa kanya upang matulungan niya si James na alisin ang kanyang mga panloob na demonyo at isama ang kanyang 5 espiritu. Matapos tapusin, ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay tumawa ng galit at pinaglaruan, tila ang iyong asawa ay hindi nagmamalasakit sa iyong kaligtasan. Si Thea ay sumangot, masyado kang pipi upang subukang maghasik sa pagitan namin. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay tumawa sa eagerly, haha. Ikaw din ako ay naging isang paa kay Fona. Alam ni Shedge ang target ko ay ikaw ngunit pinayagan akong dalhin ka. Ngayon ay maaari niyang magkaroon si James sa kanyang sarili. Panipi. Hindi man lang siya pinatong ni Thea. Inihayag niya ang kanyang mukha gamit ang isang kamay at nakasandal dito, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata upang matulog. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay maliwanag. Siya ay nanunuya, sakripisyo ka para kay James, ngunit mas gugustuhin niya ang ibang babae. Medyo mapagbigay ka. Sa kabila ng kanyang pagtatangka na antagonay si Thea, nanatili siyang walang kabuluhan. Hindi makuha ang reaksyon na gusto niya. Mayroong espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nasa gilid ng pagpunta sa berserk tulad ng malapit na siyang gumawa ng isang hakbang laban sa kanya, isang boses na nag-aalsa ay nagmula sa likuran niya na, huwag kang lokohin. Alam ko kung paano haharapin ang asong ito. Huwag kang mag-alala, gagawin ko siyang nais na siya ay patay. Ang kanyang nasasaktan na mga whale ay magiging melodies sa aking mga tainga. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay lumingon sa kanyang ulo at nakita ang isang magandang babae sa isang lilang balabal na papalapit sa kanya. Sumimangot siya at tinanong, Yeria, ano ang nangyari? Hindi ba ako maganda? Sinaksak ni Yeria ang kanyang mahabang buhok at nagtapon ng isang mapang akit na sulyap sa espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat. Natigilan ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara. Si Yeria ay dumaan sa espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat,
ang kanyang nakatutokso na halimuyak na pinupuno ang hangin. Sinulyapan niya si Thea at sinabing, "Nagkita ulit tayo, asong babae. Kumusta ka?" Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7312. Ang kanilang nakasandal sa upuan ng walang tigil, binuksan ang kanyang mga mata, at tiningnan si Yeria. Sa susunod na sandali, isinara niya muli ang kanyang mga mata, ganap na hindi interesado. Tumawa si Yeria ng sarkastiko, "Hindi ka ba dapat talagang may kakayahan? Ano ang nangyari kay Hokon, ang iyong tatlong kayamanan, at pamana ng pilak? Hindi ba ang iyong asawa ay maaaring mangibabaw sa mas malaking larangan? Bakit kanya muling pinabayaan? Ano ang isang kaibig-ibig na babae? Hindi lamang ikaw ay nahati sa dalawang halves, ngunit kailangan mong patuloy na magsakripisyo para sa lalaking iyon. Gayunpaman, nais mo pa rin ang isang maligayang pagtatapos sa kanya." "Haha, panipi." Itinuro ni Yeria si Thea at nag-jeered, "Ano ang isang biro? Ikaw ay tanga, binulag ng pag-ibig at handang gumawa ng anuman para sa isang tao." Sa sinabi nito, tumawa si Yeria ng malakas. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay sumali rin, tumatawa hanggang sa nagsimula na siyang umubo muli ng dugo. Nang maglaon, kailangan niyang umupo ng cross-legged upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Inilagay ni Yeria ang kanyang mga kamay sa likuran niya at tinitigan si Thea na matagumpay. Ang landas ng Wait Ara ay mapagbiyaya at pinapayagan ang iyong mga bastos na pag-uugali. Gayunpaman, nasa Tai Chi Grand Temple na ako ay bagong itinayo. Ito ang aking teritoryo, at hindi ko tiisin ang iyong pagmamataas. Bumaba ka rito at magkawtaw sa akin ng 810,000 beses. Maaari ko ring isaalang-alang na gawing mas madali para sa iyo. Sigurado ako na alam mo ang aking kalupitan. Sisiguraduhin kong ikinalulungkot mo kahit na ipinanganak sa mundong ito. Tinapos ni Yeria ang kanyang mga banta sa malapit na sigaw. Matapos talunin ni James, nakaramdam siya ng kahihiyan, at ang paghihiganti ay nasa isip niya mula pa noon. Ngayon na ang pagkakataon ay ipinakita ang sarili, hindi niya hahayaan itong mawala. Dahil imposibleng talunin si James, nais niyang kunin ang kanyang galit sa kanyang asawa. Nakakakita pa rin si Thea na nakasandal sa upuan, na hindi nagpapakita ng reaksyon sa kanyang mga banta. Ang magandang mukha ni Yeria ay agad na naging malamig. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak pasulong. Boom! Isang pagsabog ang sumabog kung saan nakaupo si Thea, at isang shockwave ang sumisid sa bulwagan. Ang mga kasangkapan sa bahay at dekorasyon ay agad na pinasabog, at kahit na ang bubong sa ibabaw nila ay nawasak. Sa sorpresa ni Yeria, si Thea ay nanatili sa parehong posisyon, mukhang isang natutulog na kagandahan. Pinaikit ni Yeria ang kanyang mga kamao at umungal, mapahamak ito. "Sa palagay mo ba talagang hindi ka maibabalik, asong babae?" Inilipat niya ang kanyang mga palad, tinawag ang kapangyarihan ng Waltraud, at binago ang mga ito sa mga ilaw ng Taybak, na lumilitaw patungo sa Thea. Ang mga ilaw ng Taybak na tinusok sa pamamagitan ng walang bisa na may kakilakilabot na momentum. Habang papalapit sila, bigla silang na-deflect ng isang hadlang na lilang ginto. Nagalit, kumala si Yeria sa kanyang kamay at itinulak muli ang kanyang mga palad. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng Waltraud ay sumugod pasulong, na target ang Thea. Sa hindi inaasahan, lumipat si Thea, at pagkatapos ay nabuo sa likuran niya. Dumaan siya sa mga ilaw ng Taybak at na-neutralize agad ang kapangyarihan ng Waltraud. Sa susunod na sandali ay lumitaw na siya sa harap ni Yeria. Ang mga mag-aaral ng Yeria ay nanginginig sa pagliko ng mga kaganapan. "Ikaw, snap!" Sinampal ni Thea si Yeria ng sunod-sunod at nagngangalit, "Ikaw fucking bitch!" Matapos isampal si Yeria ng ilang libong beses, sinaktan siya ni Thea at ipinadala siya sa layo. Si Yeria ay bumagsak sa isang transparent na dingding ng pagbuo at pagkatapos ay nahulog sa lupa na may malakas na tinak. Ang epekto ay nagdulot sa kanya ng pag-ubo ng maraming mga bibig ng dugo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at panted. "Ikaw." Bago pa man siya makapagsalita, lumitaw si Thea sa harap niya at binato siya. Ang ulo ni Yeria ay pinilit sa lupa, at ang kanyang bibig ay puno ng putik. Tiningnan ni Thea ang kanyang pagkondena at sinampal mo ang amoy tulad ng isang isda, ngunit nais na,
Akitin ang landas ng Wait Ara. Ikaw ay isang nalalante na bulaklak na may bulok na kagandahan. Ito ay kalmado at mapayapa para sa ngayon, ngunit tanga ka na isipin na ikaw ay isang tao. Panipi. Yin Governor, ikaw, ma'am. Sinubukan ni Yeria na tumanggi, ngunit si Thea ay nag-stomp sa kanya muli. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa lupa, at ang kanyang mga ngipin broke free from it epekto. Sa susunod na sandali, ang kanyang bibig ay napuno ng dugo. Kinundena ni Thea, sino ka upang ilagay sa gayong palabas sa harap ko? Marami kang sasabihin ngunit walang lakas upang may backup ang iyong pagmamataas. Galit na galit si Yeria ngunit hindi mapalaya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7313. Ang T ay nag-sneak, mas mahusay na panatilihin ang iyong bibig sa susunod na oras kung mahina ka. Sa palagay mo ba makakagawa ka ng isang pagbalik dahil lamang sa kaalyado mo sa espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara? Nakalimutan mo ba na ito lamang ang kanyang kaluluwa na espiritu? Hindi ito ang pangunahing katawan, kahit na ang kanyang soremsiya. Si Yeria ay patuloy na binubugbog ang lupa. Sa sandaling iyon, binuksan ng espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ka ba masyadong malayo, Yin Governor? Natugunan ni Thea ang kanyang tingin at tinanong ng malamig, napabagabag ba ito na makita mo siya sa sakit? Kung mayroon kang mga guts, pagkatapos ay save ang iyong dalaga. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay natigil. Ikaw, kinutya ni Thea, natatakot ka. Bago mo mahahanap ang aking iba pang kalahati, kakailanganin mo. Paglingkuran mo ako ng maayos. Isang slip up at muling mag-reincarnate ako. Ang iyong soremsiya ay kailangang maghintay kahit na mas mahaba upang bumalik. Kahit na upang maisaaktibo mo ang pagdurusa ng Lear, tatanggapin ka ni James. Ito ay isang panalo para sa amin. Ang kanyang mga salita ay tumama sa isang nerbiyos sa loob ng espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara. Sarcastically ang sinabi ni Thea, kagaya ka lang ng mga isda na ito sa ilalim ng aking mga paa. Akala mo ang iyong plano ay magpapatuloy ng maayos sa pamamagitan ng pagkuha sa akin. Gayunpaman, kahit nakapakipakinabang ako sa iyo, hindi rin ako maaari mong kontrolin ng madali. Matapos magsalita, sinipa ni Thea si Yeria, na ipinapadala siya sa pagbuo sa paligid ng templo. Ang katawan ni Yeria ay nag-bounce mula sa pagbuo ngunit agad na nakilala sa isa pang sipa mula kay Thea. Sinipal ni Thea si Yeria ng libo-libong beses tulad ng isang bola ng soccer, na naging madugong gulo. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nanginginig na galit sa paningin ngunit hindi naglakas loob na makialam. Alam niya na si Thea ay hindi bluffang, at talagang may malaking problema siya sa kamay. Hindi niya maaaring itulak ang masyadong mahirap, o kung hindi man ay maaaring masira siya sa sarili. Sa kabilang banda, hindi niya kayang hayaan siyang makatakas, kung hindi man, ang kanyang buong plano ay walang kabuluhan. Sa isang tiyak na lawak, kailangan niyang sumunod kay Thea hanggang sa makita niya ang iba pang kalahati. Hanggat hindi siya nakatakas o lumaban, kailangan niyang ikompromiso ng kaunti. Tulad ng para kay Yeria, hindi niya ito mailigtas. Ito ay ang kanyang kamangmangan at pagmamataas na humantong sa kanyang pagdurusa. Bagaman nakuha na niya ang kanyang lakas habang nasa loob ng Wuya Tower, nasa ranggo lamang siya ng Soma Declan. Gayunpaman, hinamon niya ang isang tao na mayroong hukon, 3 kayamanan, at pamana ng pilak. Bukod dito, siya ay nasa ranggo ng Declan Mahayana. Napahiya niya ang kanyang sarili at pinili ng isang masikip na may maling resulta. Kailangan niyang magtiis ng kahihiyan at mabugbog tulad ng isang soccer ball. Ito ay si Keron Fatbang. Umungo si Yeria habang nahuli siya ni Thea matapos na ibagsak ang porma sayon. Ano ang pakiramdam, makapangyarihan sa Tai Chi? Ang aking kalupitan ay maihahambing sa iyo. Ang madugong Yeria ay nanginginig at paulit-ulit na inalog ang kanyang ulo. Nahiya ang Thea, huwag kang iling ang iyong ulo. Nagsisimula na ang laro. Mayroon akong iba pang mga bagay na nais kong subukan sa iyo. Marami kaming oras upang mag-fay. Umiling-iling si Yeria sa kanyang ulo at sumigaw, "I save mo ako. Mangyaring iligtas mo ako." Bago pa man siya makatapos, itinaas ni Thea ang kanyang kamay at kinaladkad si Yeria. Sinubukan ng espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat na iligtas siya ngunit hindi nakuha.
Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay sumigaw ng labis, huwag kang lumampas, si Yin Governor, nagambala si Thea, sa kasamaang palad, ito ako. Magsasagawa ako ng matinding hakbang kung magagalit ka sa akin. Kung nangyari iyon, ikaw ay nasa malaking problema. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagturo sa Thea at umungol, ikaw. Si Thea ay dumura sa kanya, manahimik ka at kunin mo ako ng alak. Uhaw ako. Galit na galit ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath na siya ay nag-aalsa. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa kanyang mga banta, at agad siyang lumipad. Ikaw ay isang kaluluwa lamang. Maaari kitang alagaan ng madali, gloated ni Thea, pagkatapos ay tinawag ang isang nakasisilaw na lotus at umupo. Ang kanyang mga kalagayan ay hindi kahawig ng isang bilanggo. Sa halip, siya ay tulad ng Panginoon ng Wait Arapath at Yeria. Sa sandaling iyon, si Thea ay nagpapasalamat kay James sa maraming mga pakikipagsapalaran na pinapayagan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7314. James ay naghanap ng malawak na kalawakan ng hindi nagpapakilalang espasyo ngunit walang natagpuan maliban sa isang setro na naglabas ng isang itim at puting glow. Habang nagpapatatag ang puso ng kanyang paglilinang, malawak na impormasyon tungkol sa kung paano nabuo ang kaharian sa kalusugan at ang iba't ibang mga aspeto nito ay ibinuhos sa kanyang isipan. Nagulat si James ngunit nasisiyahan din na makahanap ng mga tagubilin sa kung paano buksan ang tower at ipasok ang Huya Palace. Kasunod ng impormasyon, itinaas niya ang kanyang kamay at isinulat ang salitang, landas, sa walang bisa. Nagpalabas ito ng isang lilang gintong ilaw at umusbong sa isang light gate, na sumisipsip sa nakapalibot na hindi nagpapakilalang gas. Iyon ang aking puwang, bulalas ni James. Inimbak niya ang scepter at sumugod sa gate kasama ang Huya Demon Slayer sword. Matapos dumaan sa pagbulag ng ilaw, lumitaw siya sa kabilang panig ng gate. Sina Yulia at Hankan, na nagbabantay sa tower, ay nagbukas ng kanilang mga mata. Kasabay nito, ang kanilang mga mukha ay nag-iilaw sa kagalakan. Nagtagumpay ka ba sa pagpapalayas sa iyong mga panloob na demonyo? Iba ang hitsura mo mula sa dati, Mortal Emperor. Hindi tumugon si James sa kanilang mga katanungan. Sa halip, tinitingnan niya ang tower sa lupa. Sa ilalim ni na Yulia at Hankin's tinted gazes, kinuha niya ang tower. Siya ang pinuno ng siyam na mga Diyos na walang kabuluhan, na may kakayahang darating at walang bakas. Marahil ay ayaw niyang makisali sa gulo ni Health at bumalik na sa walang bisa na mundo. Ang pakikinig kay James, Yulia at Hankan ay nagkatinginan sa isa't isa, nakakagulat. Ang paghanap ng Taoism, pangangaral ng mga banal na kasulatan, at pagpapaliwanag sa totoong kakanyahan ng paglilinang ay nangangailangan ng isa na maging matatag ng walang hinala o paninibugho, matatag sa puso ng paglilinang. Sa pamamagitan nito, maaaring isama ng isang tao ang limang espiritu at makakuha ng malalakas na kapangyarihan, bulong ni James, at ang mga sagradong ilaw ay sumabog mula sa kanyang katawan. Si Yulia at Hankan ay lumuhad ng hindi sinasadya sa paningin sa sandaling iyon, si James ay higit pa sa isang Diyos na Xyloria. Siya ay isang transcendent sukmatol na ang kanyang aura ay lumampas sa 5 primal evolutions at 5 emperador ng Wrath. Si Taiyi at Yasmina, na malubhang nasugatan din, ay agad na bumaba upang salubungin siya. Sensing James' Brent aura, hindi sila paniniwala na pinalabas niya ang isang sagradong hangin na tila may kakayahang mangibabaw sa lahat, pinukaw ang takot sa kanilang mga puso. Nang makilala ang tingin ni James, lumuhad sila. Agad na sumimangot si James at nagtanong, nagtataka, ano ang ginagawa mo? Sina Taiyi at Yasmina ay tumingin sa isa't isa, nag-aalangan na magsalita. Mangyaring tumayo, hinimok ni James, nagmamadali na tulungan sila sa kanilang mga paa. Gayunpaman, tinanggihan nila ang kanyang tulong at bumangon sa kanilang sarili. Si James ay nabigo sa kanilang kakaibang pag-uugali, ang kanilang mga mata ay napuno ng takot sa takot, na parang nakatingin sila sa Edmond na may kakayahang maangkin agad ang kanilang buhay. Ikaw, humakbang si James, ngunit mabilis silang umatras sa takot. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo, ipinapakita ang parehong paggalang at takot. Sumimangot si James at tinanong sabik, ano ang mali? Bakit ka natatakot sa akin? May nagawa ba ako habang nasira ako sa aking mga panloob na demonyo? Ikaw.
Mas nakakakilabot ka na ngayon kaysa sa kung kailan ka nasira, bulong ni Yasmina. Ngunit hinatak siya ni Taiyi, pinipigilan siyang sabihin pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7315. James ay tumingin sa kanila sa pagkalito, ganap na walang kamalayan na si Franna, ang pinuno ng siyam na mga Diyos ng Kylo Rose na walang kabuluhan, ay naging kanyang puso ng paglilinang. Siya ngayon ang Panginoon ng lahat ng Taoism. Tumalikod siya at inabot upang kunin ang walang bisa, agad na nagiging sanhi ng puwang sa loob ng gate ng hindi nagpapakilalang nanginginig ng marahas. Sa susunod na sandali, ang hindi mabilang na mga fragment na natipon sa walang bisa at nabuo ang isang malaking hayop na may mga tent-tent. Bulalas ni Yulia, ang banal na Marius. Nabuhay na siya. Tumawa si Hankan, sinabi ko sa iyo na hindi talaga siya mapahamak. Nasa loob kami ng puwang ng Mortal Emperor. Hindi mahalaga kung sino ang pumapatay sa landas ng Wait Ara, maibabalik sila ng mortal na emperador. Si Taiyi at Yasmina ay hindi nagulat at nagpatuloy na nagpakita ng paggalang kay James. Matapos magkasama ang hayop, isang light beam ang bumaril patungo sa lupa at naging materialized kay Marius. Salamat sa muling pagkabuhay sa akin, Master, ipinahayag ni Marius ang kanyang pasasalamat at lumuhad sa harap ni James. Bakit ang lahat ay nakaluhod? Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara Path ay pinapakain sa iyo ang lahat ng bagay na nagpipilit sa iyo upang magpakita ng paggalang. Ipinakita ni James ang kanyang pagkabigo. Sensing ang galit ni James, lahat ay lumuhad muli sa takot. Inihayag ni James ang kanyang kamay at sinabi ng hindi kasiya siya, anuman. Hahanapin natin sina Morgoth at Yanni. Pagkatapos magsalita, ginawa ni James ang gate ng hindi nagpapakilalang pagkawala. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa loob ng selyadong espasyo. Sina Morgoth at Yanni ay nakaupo sa harap ng isang apoy, lechon ng isang banal na hayop nang naramdaman nila ang pagkakaroon ni James. Natakot, sumugod sila sa isang butas sa lupa. Bago sila makatakas, ang ilaw ng lilang ginto ni James ay nakapaloob sa kanila. Ang buong katawan ni Morgoth ay nanginginig, at nakiusap siya, mali ako, James. Hindi kita kailanman ma-provoke ulit. Ayokong matalo. Sigaw ni Yanni na sabik na, ako ang iyong Panginoon, James. Naiintindihan mo ang paggalang, di ba? Kahit na mas malakas ka na ngayon, isang beses na isang guro palagi, Siya ay natigil nang biglang lumitaw si James sa harap nila na nakaharap sina James, Morgoth at si Yanni na mga mata ay puno ng takot na may dalawang malakas na thuds, lumuhad sila sa kanya, mali ako. Hindi kita dapat provoke, ako ay isang tanga, nagbibiro lang ako, ikaw ang aking Panginoon, kinikilala ko ito. Galit na galit si James sa kanilang pag-uugali. Inabot niya at kinaladkad sila ng mas malapit. Pagkatapos ay umungol, ano ang impyerno kung bakit ang lahat ay tinatrato ako ng Lik-Ephes? Naging demonyo ba ako? Ikaw ang aking Panginoon, at ikaw ang aking kaibigan. Iyon ay magbabago. Nilalaman na bibilang at Joen, Swovels. Net, ginagawa mo itong lahat upang mapahiya ako at maghayganti dahil nasira ako ng aking mga panloob na demonyo, di ba? Itinulak ni James sina Morgoth at Yannex. Pagkatapos, sumabog siya. Kung ito ay para sa paghihiganti at parusahan ako, huwag gawin ito sa ganitong paraan, mangyaring. Maaari mong kunin ako ng Thurs. Kukunin ko itong tinitingnan si James, na malapit sa pagpunta sa Berserk. Yanni at Morgoth ay sumimangot sa hindi paniniwala sa kanyang mga salita. Ja, ang iyong kabanalan, walang maglakas loob na talunin ka sa iyong kasalukuyang lakas. Oo, hindi ako karapat-dapat na maging master mo ngayon. Mayroon kang aura ng isang Kylo Rose na Diyos ng wala. Ang aura ng isang Kylo Rose na Diyos ng wala. Ano ang nangyayari? Si James, na nag-aalsa, biglang nagulat sa pagkabigla. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7316. James ay biglang tumingin sa paligid at tinanong na sabik, nasaan ang Lizzie? Inilabas niya ang kanyang zen, na nagdulot ng marahas na paligid. Umiling ang lupa, at basag ang puwang, mabilis na kumakalat. Boom! Ang isang malakas na pagsabog ay sumabog, at ang selyadong puwang ay gumuho. Kaagad pagkatapos, nakita ni James ang mga daones na realm sa 49 na langit na nabagsak. Ano?
Itinaas ni James ang kanyang kamay sa pagkabigla. Hindi pa siya gumagamit ng anumang lakas, pinakawalan lamang ang kanyang zen, gayunpaman ay sinira niya ang isang buong puwang. Ito ba ay dahil isinama ko ang 3 kayamanan at 5 espiritu? Ako ba ay makapangyarihan pagkatapos makamit ang walang hanggan na katawan at pangwakas na katahimikan? Si James ay nababagabag nang makita niya sina Marius, Taiyi, Yasmina, Yulia, Hangkan, Yani, at Morgoth 10,000 mga light year ang layo. Ang kanilang mga natatakot na ekspresyon ay mukhang hindi pamilyar, at nagtaka si James kung tunay na nagmamay-ari siya ng aura ng isang Kyloros na Diyos na walang kabuluhan. Dapat, kung totoo iyon, kung gayon kailangan itong maging Franna. Maaari ba siyang? Nabigla si James sa pag-iisip. Bigla, isang magandang babae ang lumitaw na napapalibutan ni Zen at lumipad papunta sa kanya. Lysia. Madaling dinala siya ni James, ngunit wala siyang reaksyon at tila nasa isang malalim na pagtulog. Malumanay na pinindot ni James ang kanyang mga daliri laban sa noo ni Lysia at binigyan siya ng mahalagang enerhiya. Ang isang lilang gintong ilaw ay unti-unting nakabalot sa katawan ni Lysia, at sa wakas ay nagpakita ng kilusan ang kanyang mga daliri. Tumawag si James sa kanyang sabik, Lysia. Dahan-daang binuksan ni Lysia ang kanyang magagandang mata at agad na nagulat nang makita si James. Bulalas ni James, natutuwa ako na gising ka. Ngayon ay makakakuha ako ng ilang mga sagot. Mahina ang sinabi ni Lysia, talagang nakatuon siya dito. Ang walang bisa na mundo at ang sekta ng Destiny ay may isang bagong pinuno. Sumimangot si James at tinanong, ano ang ibig mong sabihin? Mangyaring ipaliwanag. Lubhang sinabi ni Lysia, ang pinuno ng Kyloros na walang kabuluhan, si Franna, ay naging isa sa iyo. Siya ang iyong puso sa paglilinang. Maglagay lamang, sinakripisyo niya ang kanyang sarili upang patatagin ang puso ng paglilinang ng ikaw. Hindi lamang nais ni Dosesh na linisin mo ang kaharian ng Haley, ngunit inaasahan din niya na mamuno sa sekta ng Xanadu Realms Destiny Sect upang maiwasan ang pagsalakay ng mga anino. Ang mukha ni James ay napuno ng pagkabigla nang malaman ang katotohanan. Hindi nakakagulat kahit na sina Taiyi at Yasmina ay labis na natakot at kumikilos ng kakaiba sa kanya. Ito ay Franna, ngayon ang kanyang puso ng paglilinang, na kinatakutan nila. Naaalala ang lahat ng sinabi sa kanya ni Franna sa tower, sumakit ang puso niya para sa kanya. Maliwanag, naghahanda siya para dito. Ang Thea na nakuha ng espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay likal na bahagi ng kanyang plano. Nais niyang pilitin siyang magdala ng pasanin at responsibilidad. Sa kanyang mga salita, hindi siya maaaring maging isang bayani na nagpakita ng tunay na pag-ibig kung ginawa niya ito para sa isang tao lamang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7317. Franna ay upang gawin si James na bayani ng Health Realm, Xanadu Realm, at ang Destiny Sect. Ang iyong regalo ba ay isang pagpapala o isang sumpa? Dapat ba akong magpasalamat o magalit tungkol dito? Ito ba ay kapalaran o isang sapilitang pasanin sa akin? Dahan-daang ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Bumantong hininga si Lysia at sinabing walang magawa, ibinigay niya sa iyo ang lahat ngunit iniwan ko ako at ang gobernador ng Yin. Alam niya na mayroon akong sariling kalooban at hindi na siya ang kanyang Soremsia. Dapat ay napagtanto din niya na kahit anong desisyon na gagawin mo, ang dalawa sa amin ay tatayo sa tabi mo. Hindi ka namin mapipilit. Itinago ni James ang kanyang mga mata, tahimik na pinoproseso ang lahat. Inayos niya ang kanyang mga pag-uusap kay Fona, sinusubukan na malutas ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Maya-maya, tinanong ni Lysia, nagpasya ka na ba, Master? Biglang binuksan ni James ang kanyang mga mata, at dalawang sinag ng light shot out. Inalag niya ang kanyang kamay, at ang pangkat na nakatayo sa malayo ay agad na na-teleport sa harap niya. Humihingi ka ba ng kapayapaan, o nais mo bang sumulong ng buong tapang? Ang mga salita ni James ay sumigaw sa kanilang mga tainga tulad ng umuusbong na kulog. Nagpalitan sila ng tingin ngunit nag-aalangan na magsalita. Bigla, sinira ni Morgoth ang katahimikan at sinabing, "Siyempre, ang huli. Sino ang hindi nais na makita kung ano ang sa pagtatapos ng paglilinang?" Tinitigan ni Yani si James at tinanong, "Hindi ka tutulungan si Xanthocos, di ba? Sa iyong lakas, iniisip mo ba?
Biglang ipinahayag ni Harper ang kanyang mga saloobin, kahit na ang kapayapaan ay hinahangad natin, kailangang maghintay hanggang maalis ang ating mga kaaway. Loyal ka sa iyong asawa at gagawin mo ang kinakailangan upang hanapin siya. Ngayon na nakuha siya ng Waitara Path, duda ako na mabubuhay ka sa kapayapaan. Nag-squint si James matapos marinig ang kanilang mga sagot. Tama ka. Kailangang patayin ni Vi ang ating mga kaaway bago natin pag-usapan ang kapayapaan. Inaprubahan ko ang mensahe. Itinuro ni James ang walang bisa, at ang ilaw na may itim, puti, ginto, at lilang hues ay sumabog. Ang isang gintong tower ay lumitaw at pinalawak, na nagpapaliwanag sa paligid na may ilaw na ilaw. Ang pangkat ng mga powerhouse ay tumingin sa tower sa pagkamangha. Solemang sinabi ni James, iyon ang pasukan sa Huya Palace. Kung nais mong harapin ang mga hamon sa hinaharap, pagkatapos ay lumabas. Ang grupo ay nagpalitan ng sulyap, at si Tai, na tahimik sa buong talakayan, ang unang nagmamadali. Sigaw ni Yasmina sa Tai, mabilis na sumunod sa kanya. Di nagtagal, sina Hankan, Yanni, Harper, at Julius ay sumugod sa tower. Si Morgoth ay nagbago sa isang ilaw, sinag at sisingilan pasulong ngunit sinampal sa isang pader. Nakakatawa, tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin dito, James? Mahinahon na sinabi ni James, walang pagmamadali. Pag-usapan muna natin ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ba ay isang demonyo o isang magsasaka? Si Morgoth Felf ay isang malamig na nanginginig sa kanyang gulugad ngunit binubuo ang kanyang sarili at tumawa, nakikipaglaro ka ba sa akin? James. Hindi ito nakakatawa. Parang ganyan ka ba sa iyo? Ang katawan ni James ay naglabas ng isang banal na ilaw, at ang kanyang aura ay pinigilan si Morgoth. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7318. Ano ang ginagawa mo, James? Sabik na tinanong ni Morgoth bago tumakas. Gayunpaman, mabilis na nahuli siya ng aura at nabilanggo siya. Sigaw ni Morgoth, tumigil sa paglalaro, James. Overdo mo ito. Sinaksak ni James ang kanyang kamay, at isang makulay na ilaw na agad na napapalibutan ng Morgoth, na kumukuha ng mga bola ng enerhiya ng kaluluwa mula sa kanyang katawan. Ang mga bola ng kaluluwa ay naglalaman ng mga alaala ng nakaraan at kasalukuyang buhay ni Morgoth. Matapos suriin ang mga ito, hindi nahanap ni James ang hinahangad niya. Kasunod ng mga tagubilin ni Franna, itinulak ni James ang kanyang mga palad, at apat na makapangyarihang ilaw ang lumitaw, na umiikot sa katawan ni Morgoth. Habang sumisigaw si Morgoth, isang makasalaan ng aura ang lumitaw mula sa kanyang ulo at nabuo ang isang mahiwagang figure na may malabo na mukha, fangs, at claws, na nagpapalabas ng isang nakasisindak na hangin. Alam kong may mali sa kanya. Sumimangot si James sa paningin. Dapat ba kitang tawaging Franna o James? Ang mahiwagang figure ay biglang nagsalita, at ang kanyang aura ay tila may kakayahang sirain ang lahat. Nag-squint si James at tinanong, sino ka? Ang mahiwagang figure ay nag-chock ng eerily at sumagot, mahalaga ba iyon? Maaari mong ipagpatuloy ang pagtawag sa akin ng Morgoth tulad ng mga dating panahon. Umiling-iling si James at sinabing, kakaiba. Mayroon kang isang napakalakas na aura. Gayunpaman, hindi ka isa sa mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan. Sa katunayan, tila mas malakas ka kaysa sa kanila. Ang mahiwagang figure ay sumabog sa pagtawa. Tunay na nakakaapekto ka. Dahil minana mo ang lahat mula sa Franna, dapat mong malaman kung sino ako. Mabilis na hinanap ni James ang impormasyong nakuha niya mula sa Franna. Pagkaraan ng ilang sandali, nanlaki ang kanyang mga mata, at sinabi niya, ikaw ang Void Shade, Nihilus. Tumawa ang mahiwagang figure, natatakot ka ba, James? Huminga ng malalim si James, hindi tumugon sa tanong na ito. Mula sa mga alaala ni Franna, naalala niya na 10 mga nilalang na nabuo sa walang bisa na mundo pagkatapos ng paggising ng Zoreos. Ang Void Shade, Nihilus, ay isa sa kanila. Matapos maunawaan ang Taoism, ang iba pang mga nilalang ay naging siyam na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan. Pagkatapos, nilikha nila ang landas ng Waitara, na humantong sa pagbuo ng kaharian ng Health. Ang Nihilus, gayunpaman, ay ligaw at walang ingat. Wala siyang pagsasaalang-alang sa Taoism at ginamit ang kanyang lakas upang mapang-api ang iba pang mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan.
Siya ay ambisyoso, at nais na sakupin ang kontrol ng sekta ng Destiny upang ilagay ito ng simple, hindi pa siya lumikha ng isang Taoism o puwang ng kanyang sarili. Sa lakas ng loob, kinuha niya ang mga pag-aari mula sa iba. Tinangka niyang gawin ang iba pang mga babaeng Kyloros na Diyos ng walang kabuluhan bilang kanyang upang magparami. Siya ang manggugulo ng Xanadu Realm, na kumikilos ng nangingibabaw at malupit. Tinalo niya ang siyam na mga Diyos ng Kyloros na walang kabuluhan at malapit ng mapangasiwaan ang sekta ng Destiny, ngunit pinatay siya ni Zereus sa isang gawa ng pagkawasak. Sa hindi inaasahan, ang kanyang natitirang espiritu ay pumasok sa realm ng Health at umusbong sa Morgoth. Matapos malaman ang kasaysayan na ito, tiningnan siya ni James. Ikaw ay isang mapahamak na manggugulo. Hindi katakataka na muli kang nag-reincarnated bilang isang tulad ni Morgoth sa realm ng Health. Umungol si Nihilus, ako ay magalang at magalang, James. Hindi ka dapat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7319. Inihayag ni James ang kanyang kamay at sinabi, isave ang mga banta. Dahil mayroon kang mahusay na mga ambisyon at nais mong mamuno sa lahat, bakit hindi ka lumikha ng isang Taoism tulad ng iba pang mga Diyos ng Kyloros na walang kabuluhan? Bakit resort to stealing? Nagretort si Nihilus, sa palagay mo ba gusto ko? Ang matandang bastard na iyon, si Zereus, ay sobrang bias. Lumikha siya ng 10 mga nilalang, ngunit ako lamang ang hindi maiintindihan ang Taoism o lumikha ng aking sariling puwang. Dahil sa aking mga kalagayan, wala akong ibang pagpipilian kundi ang magnakaw mula sa iba. Ang iba pa ay may sariling mga teritoryo at kayamanan. Hindi ko maaaring gumala sa lupain ng Xanadu at humingi ng mga bagay-bagay, di ba? Si James ay sumigaw, ipinanganak ka ng malakas ngunit may isang mapurol na pag-iisip. Medyo nakakainis iyon. Ngunit dahil nais mo lamang na sakupin ang mga teritoryo para sa kasiyahan, bakit mo nais na kunin ang ibang babaeng Kyloros na Diyos nang wala sa iyong sarili? Panipi. Nagretort si Nihilus, ano ang tungkol sa iyo? Bakit mo gusto ang Yin Governor? Bakit mayroon kang mga anak? Sandali yang natigilan si James sa kanyang mga salita. Nihilus snort, hindi ka maaaring sagutin, di ba? Lahat ng tao ay nais ng 3 bagay. Tinanong ni James, ano ang 3 bagay? Upang maging pinakamalakas, matulog kasama ang pinakamagagandang kababaihan, at hawakan ang pinakamataas na awtoridad. Ano ang isang kasuklam-suklam na tao? Ang mga kalalakihan ay karaniwang gumagamit ng moralidad, pag-ibig, pagmamataas, katayuan, at lahat ng iba pa upang masakop ang kanilang likas na hilig. Gayunpaman, hindi rin siya nag-abala at matapat sa kanyang mga hangarin. Tumangin si Nihilus kay James at tinanong, kino-question mo ako tungkol sa paglikha ng aking sariling Taoism at espasyo, ngunit ano ang tungkol sa iyo? Mayroon kang isang Taoism, ngunit nakilala ba ito? Nilikha ng landas ng Waitara ang lahat sa loob ng realm ng Health, kasama ka. Hindi ba lahat ng mayroon ka ngayon ay nakuha mula sa ibang tao? Ano ang pagkakaiba sa pagitan namin? Nagkibit balikat si James at tinanong, kaya, nagkamali ba ito? Malubhang sinabi ni Nihilus, kami ang, pareho, hindi tayo makalikha ng aming sariling mga patakaran at puwang. Gayunpaman, maaari nating gamitin ang mga naitatag na upang gawin ang nais ng ating puso. Panipi. Tumingin si James kay Nihilus at nakataas ang isang kilay. Ano ang gusto mo ngayon? Sumagot si Nihilus ng walang pag-aatubili, nais kong sakupin ang kaharian ng Health at maging pinuno nito. Pagkatapos, gagamitin ko ito upang sakupin ang sekta ng Xanadu at Destiny. Nag-squint si James at sinabing, ginagawa nating mga kaaway. 2 beses na iminungkahi ni Nihilus. Hanggat samang-ayon ka sa isang kondisyon, mananatili ako sa iyong mga gawain at hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Gagawin ko rin ang aking makakaya upang matulungan ka na tinanong ni James, nais mo ang Xanadu Realm. Itinuro ni Nihilus si James at pinuri ang matalino na kabilang sa lupain ng Xanadu at ikaw ay mula sa Health Realm maaari nating mamuno sa ating sariling mga mundo at gawin ang nais natin ng hindi nakakasagabal sa bawat isa na nagtanong si James, na nakangiting, kung gayon dapat ba kitang ipadala sa Xanadu Realm ngayon? Agad na nabalisa si Nihilus. Hindi ka iyon bobo, ikaw ba? Bakit mo ako ibabalik ngayon?
Hindi ako nakakabawi, kaya paano ko ito lalaban? Bukod dito, malulutas mo ba talaga ang pagdurusa ng Lear nang walang tulong ko? Hindi ko iniisip ito. Sumimangot si James sa kanyang mga salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7320. Nihilos ay sinasadya na sinabi, kahit na ang Franna ay naging iyong puso ng paglilinang at ipinasa ang kanyang aura sa iyo, siya ay sumalungat pa rin sa likas na pagkakasunod-sunod sa pamamagitan ng pagdaan sa gate ng Zyresha. Nagtataglay ka lamang ng 30% ng kanyang lakas. Kahit na mailipat niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa iyo, hindi niya mabigyan ng buong lakas. Kalmado ang sagot ni James, hindi ko ito kailangan. Kinilala ni Nihilos, totoo. Ikaw ay lubos na kakilakilabot ngayon. Isinama mo ang 3 kayamanan at ang 5 espiritu. Sinakripisyo pa ni Franna ang kanyang sarili upang maging iyong puso ng paglilinang upang matulungan kang makamit ang isang walang hanggan na katawan at panghuling katahimikan. Ngunit sa palagay mo ba ay sapat na upang ihinto ang Wait Ara path mula sa pagbabalik at maiwasan ang kalungkutan ng Lear? Panipi. Sumimangot si James sa kanyang mga salita. Binigyang diin ni Nihilos, mapapahamak ka lamang sa Health Realm. Sa Xanadu Realm, hindi ka man ranggo sa pinakamataas na 10. Mahigpit na sinabi ni James, ang aking negosyo ay nasa loob ng Health Realm. Tumawa si Nihilos, hindi ba ang layunin mo na makitungo sa Xanthocos? Sa iyong kasalukuyang lakas, magiging isang piraso ng cake upang maalis siya kung siya pa rin ang luma sa kanya. Sa kasamaang palad, nakakuha siya ng suporta ng 3 mga Diyos ng Kailoros nang wala. Hindi na siya pareho. Panipi. Pinaikit ni James ang kanyang mga kamao. Mula sa mga alaala ni Franna, nalaman na niya ang impormasyong ito. Handa siyang lumaban sa kanyang kamatayan. Matapos ang pag-uusap kay Nihilos, nag-alala siya. Tinitigan ni Nihilos si James at sinabing, ang iyong pangalawang katawan, si Lysia, ay nakilala ako ng isang sulyap. Gayunpaman, hindi niya inilantad ang aking tunay na pagkakakilanlan. Habang si Witten ang selyadong espasyo, nadama rin ni Franna ang aking presensya. Dahil sa aming nakaraang pagkapuot, hindi ba sa palagay mo ay gagawa siya laban sa akin? Bakit hindi ito lumulubog tungkol dito? Panipi, napagtanto si James. Upang matulungan mo ako. Itinuro ni Nihilos si James at tumawa, haha. Ikaw talaga ang pinakamatalinong historial na nasa kaharian ng Health. Mas matalino ka kaysa sa landas ng Wait Ara. Alam ni Lysia at Franna na hindi ako makakasama sa landas ng Wait Ara. Pagkatapos ng lahat, ang pagdurusa ng Lear ay hindi magiging kapaki-pakinabang para sa akin. Ang tanging pagpipilian ko ay upang matulungan kang malutas ang kalungkutan ng Lear upang maalis muna ang landas ng Wait Ara. Ang aking demonyong katawan ay maaaring pagsamahin ng perpekto sa iyo, pagpapahusay ng aming lakas na lampas sa imahinasyon. Ito ay tulay ang agwat sa pagitan ng iyong lakas at ang landas ng Wait Ara na lubos na pinalakas ang iyong mga pagkakataon ng tagumpay na sinabi ni James na walang pag-iingat, kaya't isa ka ring ibang pawn sa plano ni Franna na magsasakripisyo para sa akin. Pinahahalagahan ko ang kilos. Para sa ngayon dapat kang tumatagal dito at tumuon sa paglaki ng mas malakas. Pupunta ako upang makipagkita sa iyo pagkatapos kong makitungo sa Xanthocos at sakupin ang Wuya Palace at Path Designation Bid. Panipi. Nang hindi naghihintay para tumugon si Nihilos, nagbago si James sa isang ilaw ng taybak at nawala sa tower. Nagmamadali si Nihilos na sumigaw, maghintay. Huwag ka na. Sa kabila ng kanyang desperadong pag-iyak, ang tower ay nagsara ng isang malakas na bang. Napanood niya ang walang magawa habang siya ay napapaligiran ng Kailoros aura at ang light cyclones na pinakawalan ni James. Ang bastard na iyon. Niloloko niya ako sa pagbubunyag ng lahat at siniguro na mag-iwan ng kamay laban sa akin, natatakot na sakupin ko ang Wuya Palace at landas ng pagtatalaga ng landas. Sinampal ni Nihilos ang kanyang noo at ungol, bakit ko siya pinanghawakan ng madali? Mas tuso pa siya kaysa kay Zereus. Kudlit.